Dapat po ni Pastor mo na mag-ano muna tayo, mag-sermon series break. Tapos, just to prepare ourselves as well para dun sa mga possibility of other concepts, other ideas na pwede natin matutunan. Pero medyo nag-struggle po ako, aminin ko po sa inyo, dahil ah, sa haba na ng mga sermon series natin, sa dami na ng sermon series natin, marami na tayong mga ideas, concept na natutunan. Sabi ko, ano pa bang hindi natin natututunan? And I try and I went through some of the lessons. Tapos, I've stumbled again yung Bible Project. So, kung nakikita po ninyo sa screen po ninyo ngayon. So, and Bible Project has so many lecture series tungkol dun sa history ng Bible. At the same time, mga hindi lang po siya ideas and concepts, but yung mga truths dun sa Bible. So, there's one series dun sa Bible, yung tawag nila yung Exile series. Bakit ito tinawag na Exile series? As yung pag-aaral natin ng Deuteronomy, pag-aaral natin ng Joshua, alam naman po natin na paalis dun sa lupang pangako, na pumalik o naalis, and so on and so forth. They went into tawag doon, journey in the desert, nakuha nila, then nasakop ulit sila, and so many things happen. Hanggang sa panahon ngayon, alam natin na kung ano yung produkto ng mga pangyayari na yun thousands of years ago, nire-reap pa yun ng Israel and even ang buong mundo. So, hindi siya technically bago. Pero very particular yung The Way of the Exile or yung Exile series kasi pinapakita din ito yung kalagayan ng puso natin. Pinapakita rin ito yung kalagayan ng lipunan natin. Pinapakita rin ito yung kalagayan ng ating ng kabuuan, ng sangkatauhan. So, as we have read a while ago, let me just read some portion of this again. So, ito po ay letter ni Jeremiah to the surviving elders or exiles. As we have known, yung Israel ay nasakop ng Babylon, was attacked by Babylon. So, tapos yung mga matatalino, yung mga galing sa royalties, o yung mga nobles, kinuha yun ng Babylon at dinala yan sila dun sa iba't ibang cities na sinakop ng Babylon, and to give an encouragement, not only to an encouragement, but also I do believe that it is a message from God, galing from Prophet Jeremiah. So, binigyan niya ng sumulat, not literally sulat, but a message to everybody. So, pinakita rito kung ano yung sitwasyon ng time na yon, sino ang nangangalaga, para kinino. And dun sa bandang huli, merong paalala si Prophet Jeremiah. And it says, "Thus says the Lord of hosts," ito ang mensahe ng Diyos sa bansa, "the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon." So, ibig sabihin, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos yung pangyayaring ito. I mean, He allowed it that thing will happen. Sinabi na niya na, while you are in exile, build houses and live in them, plant gardens and eat their produce, take wives and have sons and daughters, take wives for your sons, and give your daughters in marriage, and that they may bear sons and daughters, multiply there and do not decrease. But seek the welfare on the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare you will find your welfare. So, some of the backgrounds na pwede natin matutunan. Like I say, these are the things. Kinuha ko po itong mga photos na to dun sa isa sa mga video series. I guess I will try to send po sa inyo yung mga link sa YouTube link ng mga series po na ito. Maganda
maganda po mapag-aralan, maganda siyang gawing devotion. It also has, meron din po siyang in different language. So kung gusto po ninyo na ipakita rin sa mga bata, actually very not powerful, but very effective din siya kay Shiloh din sa pagtuturo ng concepts tungkol sa Bible. So these are the things, tandaan po natin ang mga pictures. So some of the few things in the year 587 BC, again, the city of Jerusalem was attacked by Babylonian Empire. So take note, it is an empire, yung umatake. So ibig sabihin po nun, hindi lang yung Jerusalem ang kanilang nasakop, marami pang ibang bansa. So a year later, the city were plundered and burned. Normally kasi pagkatapos masakop yan ng isang bansa, di ba? If you know Greek history and Roman history, may mga city talaga na hinahayaang masira ng Roman Empire for the purpose to rebuild them. Pangalawa, para masubdue yung mga tao doon. Well, technically, masubdue muna, then at the same time, to be able to rebuild the city. So, because of this, thousands of Israelites were taken from their homes and relocated in ancient Babylon. So, Babylon right now is portion of Iraq and Persia. Not yung Persia and Iraq that we know right now, but certain portions of that, Jordan. So may mga ganun. So they became an exiles. So they are minority. So anong nangyari noon, dati sila yung majority dun sa lugar nila. Ngayon parang ano na sila, minority na lang sila dun sa isang lugar kung saan sila dinala. So they were surrounded by new culture with new gods. And so pag aalamin po natin, ano ba ibig sabihin ng exile? Ang ibig po sabihin ng exile ay pinatapon. Okay? Kung maalala po niyo yung history ninyo kay Rizal, di ba si Rizal was exiled in Dapitan. So pinatapon siya sa Dapitan. Ang reason po kasi ng pagpapatapon, politically, para hindi sila maging nuisance dun sa seat of power nung controlling power or controlling country. At the same time, pinapatapon ka for the purpose na maging ma-enslave ka. Yun ang ginagawa. So, bakit may concept of exile sa Bible? Kasi yung concept of exile, hindi lang po ito yung historical situation, but it is a spiritual condition ng tao na dahil sa pagsuway mo sa isang mas makapangyarihan, lumayo ka dun sa makapangyarihang pumoprotekta sa iyo, na nasakop ka ng ng isa pang makapangyarihan. Na hindi naman nangangahulog ang makapangyarihan, and you became a slave of that. Sounds familiar? Parang ano lang no? Parang West Philippine Sea, parang China, parang America. Parang ganun lang. Pero kung mapapansin natin, even our politics has traces of spiritual conditions. Kung ano yung spiritual condition ng tao, yun din yung pinapakita natin kung paano tayo namamahala sa lipunan. Paano natin pinapangunahan ng pamilya natin. Ano yung mga bagay na pinapaniwalaan natin at ano yung itinuturo natin sa mga eskwelahan natin. So in retrospect, tayong lahat ay mga exile. Pinatapon tayo sa isang sitwasyon na hopefully balang araw ay tayo ay aalisin ng Diyos doon. Sa ating mga mananampalataya, nandun na yung hope natin. So, at the same time, yung Babylon, nung time na yun, ay isang empire. Pero it was considered a controlling power during that time. Pero later on, dun sa mga references even into the New Testament, yung Babylon became a biblical symbol that describes any human institution that demands allegiance to its idolatrous redefinitions of good and evil, which is our society. Diba? So, yung lipunan naman, gobyerno, although inalaw yan ng Diyos, in-institute niya, binigyan niya ng kapangyarihan ng tao,
So, hindi siya masasabi nating in purest form na katulad na gusto ng Panginoon. So, may mga pagkakataon ng isang gobyerno, isang society, alam ba, gobyerno ay mapaniil, mapang-api, at meron din mga pagkakataon na yung lipunan ay malayo dun sa pinapaniwalaan tungkol sa Diyos. So, with this idea, we are always in constant tension. Di ba? Yung katulad ng in-explain ko sa inyo before, and I'm always trying to explain sa lahat na tayo mga mananampalataya, we would always be in constant tension. Para tayong dalawang nagbabangga ang kamao, bato, nag-uumpog ang bato, na sa pinapaniwalaan na tinuturo ng mundo, base dun sa katotohanan na alam natin. And katulad halimbawa, yung simple example, history teacher po kasi ako. So, nagturo ako ng social studies. So, alam ko na sa Pilipinas, maraming religion. Pero one time kasi naringgan ko yung sa online, naringgan ko yung teacher ni Samaria. Na sa Pilipinas daw, may dalawang religion lang. Yung Islam at saka Catholics. Yun lang daw yung religion. So, yung mga other religions like born again, everything, under daw ng Catholic Church. So, kung hindi ka Catholic, Muslim ka, parang ganun. So, pero alam ko, sa aking realidad, alam ko na hindi totoo yun. So, I have to make it right with Samaria na kahit pa paano ipaliwanag ko sa kanya. Another example yung pagsa-sign of the cross because the school na pinag-aaralan nila, although it's non-sectarian, pero it's influenced by the Catholics kasi yung may-ari, yung namamahala. So meron silang mga prayer na nagpe-pray naman sila bago kumain, nagsa-sign of the cross. So I have to explain to kay Samaria na hindi natin ginagawa yan. Although hindi ko naman sinabing masama, but we don't do that. Hindi ka naman paparusahan ng Diyos pag ginawa mo yun. But I'm trying to explain, although in a simple manner na hindi yun ang practice natin. So makikita po ninyo na ang ating lipunan, ang ating gobyerno, may conditioning na sumunod ka dun sa isang pattern na ito yung dapat mong gawin para maging bahagi ka ng lipunan na to. And for us, tayo mga Kristyano, ay hindi naman dapat lahat ganun, di ba? Parang katulad halimbawa sa Amerika, yung Supreme Court nila nag-decide na pwede ang same-sex marriage. So, hindi naman lahat ng tao kailangang maniwala sa ganun. Sabi nila, halimbawa kung ako lalaki, pwede na akong mag-identify na babae, pwede akong pumasok sa CR ng babae. Di ba? So, yun, sa mga Kristyano, alam natin na hindi yun yung katotohanan. And again, there would always be those tension. And because we are exile, minority tayo sa lipunan, minority tayo sa gobyerno, minority tayo sa kabuuan. Dapat din natin maintindihan na yung katotohanan na pinaniniwalaan natin would always be a minority dun sa pinaniniwalaang realidad ng lipunan. So, because of that, tayo ay katulad ng mga Israelita na parang minority tayo sa isang kultura na may maraming Diyos na sinasamba. Diba? Hindi lang ito yung literal na Diyos na in worship, but ito yung Diyos ng pera, Diyos ng kapangyarihan. So, ang malaking tanong, where do we draw the line? Diba? Saan natin, kung ikaw ay minority katulad ng mga Israelita, minority ka dun sa isang empire, 'di ba? So, ano yung magiging basihan mo na wait, sandali, hindi ko gagawin 'yan, 'di ba? I know katulad ni I know some of you minsan nakakausap ko tungkol sa work, tungkol sa family, tungkol sa struggle sa mga bagay-bagay, and di ba na ano natin na we tend to have attention dun sa workplace natin, sa eskwelahan natin and everything. And again, katulad ng sinasabi ko kay Samaria, hindi naman
hindi mo naman ikapupunta sa impyerno kung ikaw ay magsa-sign of the cross. Pero ang tatanungin ko rin sa sarili ko, where do I draw the line? Na sabihin ko sa anak ko na hindi natin practice yan. Diba? So, pwede rin natin tanong, di ba? Parang, yung Tagalog, saan na hangganan? Di ba? Gagawin natin madrama ng konti. Hanggang saan ang sukdulan? Di ba? Hanggang saan natin titiisin yung tension na yon, di ba? Hanggang saan, di ba? So, we have three choices. Actually, normally, iniisip natin dalawa lang, di ba? Three choices. Normally, we revolt against it. We revolt against a society. Para tayong mga revolutionary, para tayong mga aktivista, parang lumang buhay ko, 'di ba? Gusto nating tutulan kung ano yung sinasabi ng lipunan, 'di ba? Gusto nating ganon. Actually, may mga ganyan churches, 'di ba? Sa Amerika, napapansin mo na they're openly na nagsasalita sila against the government, against ano. So, meron din ako makakilala mga taong ganyan. Another option is to adapt and adopt. Adapt, it means na makikiayon tayo, tapos i-adapt natin, tatanggapin natin yung kanilang turo, kanilang paniniwala, di ba? Pero may mga pagkakataon na there's a third way. Meron siyang ikatlong choice, actually. Normally, naiipit tayo dun sa dalawang choices lang. Mag-aaklas ba tayo o tatanggapin natin itong mga bagay na to, di ba? Lalo na sa politika, alam natin yan, di ba? Tulad na nangyayari ngayon, di ba? Pero gusto ko ikwento yung apat na mga, like the Prophet Daniel at saka yung mga kasama niya. During that time, they were on an exile. So, dahil si Daniel at saka yung tatlo pa niyang kaibigan, they're in the royal family. At the same time, they're highly educated. Kinuha sila ng Babylon Empire para maging mga scholars. I would believe that they rose to the rank of being advisors. And they adapted in certain ways, in some ways, at kasama na rito yung pangalan nila. Diba si Daniel was given the Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, si Mishael is Meshach, si Azariah is Abednego. So yung storya ni Shadrach, Meshach at Abednego, actually those are Babylonian names. So they were given Babylonian clothes, di ba? But at the same time, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakiayon sila, even to the point of food, di ba? May mga pagkakataon na hindi nila kinain yung mga pagkain na kinakain ng mga Babylonians because of sa kanilang stand, sa kanilang faith. Pero in one way or another, they adapted in certain things. So yung third way is yung tinatawag nating the way of the exile. Pag-aralan natin yung ginawa nitong yung dun sa sinulat ni Prophet Jeremiah at ginawa nitong apat na to na mga exile. So, yung ginawa nila, they were loyal to the emperor during that time. They served the emperor. They adapted certain things. But at the same time, yung dumating na dun sa punto, di ba may mga storya pa yan other than yung pagsamba dun sa Diyos-Diyosan. Yung mga ibang bagay, parang, sige, dinisregard na nung emperor. Sige, hayaan nyo na silang gawin nila. Sa version yun, ibig sabihin yung parang medyo ini-exert mo yung right mo na ayaw namin gawin ito. Sa version na tawag mo. Pero dumating din dun sa punto na nilinlang yung hari ng kanyang mga ibang advisors na naiinggit kila Shadrach, Meshach, Abednego. Na kinino ba yun? Kay Mishael, kay Mishael, kay Hananiah, Mishael, at saka kay Azariah. So, pero nung time na yon ang gusto,
nagpatayo ng statwa, na ng Diyos-Diyosan, sabi sumamba kayo lahat dito, at the same time to recognize the emperor as God. Ang sino mang hindi luluhod will be punishable by death. And they were confronted with that. And sinabi ng tatlo, no, we will not do that. Diba? And they pointed out to the emperor, this will be your end pag ginawa mo yan. Diba? And that's actually the third way. The third way is recognition of a loyalty and at the same time subversion. So, ano bang ibig sabihin nun? Diba? Kasi kailangan nating i-draw the line. Pag dumarating na dun sa mga puntong merong tension between us at saka sa lipunan, di ba? So, ano yung ano natin? Balikan natin yung tanong, where do we draw the line? Di ba? Excuse me. Or tanongin natin, sabi ko nga, sa Tagalogin natin para mas maintindihan natin. Saan ang hangganan, di ba? Tapos kung gusto natin medyo madrama ng konti ang buhay, tanong natin hanggang saan ang nagsukdulan. Pero the reality is, we're being pointed out to the third way. Unang-una kasi, pag doon tayo sa revolt, we will be perceived as unloving, unkind, abrasive, di ba? Yun yung magiging ano natin. Pag doon naman tayo sa adapt, we will be perceived as somebody who doesn't stand on anything. Diba? Sabi nga nung pastor namin, be careful not, sabi, you must stand on something or else you will stand on anything. Diba? Parang kung wala kang tinatayuan, kahit ano, pwede mong tayuan. Parang ganun ang sumano. So, I guess we have to change the question. Paano? Paano tayo makikisalamuha sa isang lipunan na maraming bagay, salungat naman dun sa mga bagay na binapaniwalaan natin. Unang-una, let's take it to a more practical approach. Diba? Let's take it to a more practical approach. Unang-una, sabi doon sa verse 5, sabi ron, build houses and live in them and plant gardens and eat their produce. So, sinasabi ni Prophet Jeremiah dun sa mga exiles, be productive. Di ba? Sinasabi niya na gawin ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin para mabuhay. Di ba? So, and this is a good, yung Lancaster is a good example. Di ba? Technically, lahat tayo dito sa Cavite, mga dayo tayo galing sa ibang lugar, di ba? Yung mga taga Lancaster, technically naman, most of us, walang pwede mag-claim na dito na kami ever since pinanganak sa bahay na to. Di ba? So, let's imagine na tayong lahat, ay dinala tayo dun sa lugar na yun. So, anong gagawin mo? And sabihin na natin you were somewhat forced to be there. Diba? Mabuhay ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin mabuhay. Hindi hihinto ang mundo dapat dahil ayaw mo lang gawin yung bagay na dahil pinersa kang pumunta doon sa isang lugar. Diba? It's the same thing with work. Diba? You have to be productive with your work kasi yan yung binigay sa'yo na pagkakataon sa panahon na yan ng Diyos. Diba? And, diba, sabi ko nga sa inyo, for the past at least 3 years, medyo nabilis yung pagpapalipat-lipat ng trabaho ko and I'm not really comfortable with that. Pero sabi ko, Lord, productive naman ako ha. Bakit mo naman ako pinipersa na maging exile ako from one place to another? Pero na-realize ko nga, hindi nga dapat huminto yung mundo mo just because you are in a place that you are uncomfortable. Diba? People would still have to see and respect us based dun sa
pagiging productive natin, na yung contributing members of the society, di ba? At yun din naman ang sinabi ni Jesus Christ and minodel niya, di ba? Noong mga panahon na may taong may sakit, nagpagaling siya. That's basically his not only to his contribution, kasi hindi lang naman niya contribution yan, but it was actually a prophecy. Pero ito rin yung pagkakataon na ipakita niya yung pagmamahal ng Diyos. Diba? He was also a carpenter. Diba? Sa palagay niyo, ano yung ginawa niya ng first 30 years of his life? Diba? Bago siya nag-full-time dun sa ministry. And when he was full-time in ministry, hindi lang naman siya basta ikot lang ng ikot kung saan-saan. He taught, he fed, he healed the sick. Diba? Parang he reasoned the dead. Diba? So, it is important na tayo, makita rin tayo ng mga tao sa paligid natin. That we try and we attempt to, as much as possible, to be a contributing member of the society. Di ba? And kung nandun ka sa trabaho na merong mga tensions in the things that you believe, di ba? It is important that you keep your peace. Di ba? Na yung peace of mind, yung stress, i-manage mo. Pero the best way to do that is to be productive. Diba? And that's where yung respect ng mga tao na sa atin, na makita nila na there's something sa mga tao na to na dapat nating respetuhin. Diba? Kaya nga dun sa payo ni Paul kay Timothy, dun sa Book of Timothy, ano yung mga requirements niya, isa sa mga requirements niya dun sa mga nagli-lead dun sa church o sa gawain? Must manage their household well. Diba? Ibig sabihin, these people are not only talking about God, but they're taking the people that na sa paligid nila. Diba? By being productive, by providing for their family. So, walang masama na magtrabaho, magsipag sa trabaho. Walang masama na ma-promote. Walang masama na tumanggap ng bonus. I'm not against that. Because it is also our opportunity to see that, to receive God's blessing, at the same time to bless others. Hindi ka naman magiging blessing sa iba kung ikaw ay tamad. Diba? Hindi ko naman sinabing mamatay din tayo sa trabaho, diba? Na makakalimutan mo din yung sabat, yung oras mo para sa Panginoon. At the end of the day, it's still all about God, diba? So, we need to be productive. Diba? Sabi niya, mamuhay kayo kasama nila. Build houses, live in them, and plant gardens, and eat their produce. Eat their produce. Diba? So, I do believe there's meron itong merong sekta ng may sekta ng mga Kristiyano sa isang lugar na hindi sila they don't do business with others who are not Christians. So, importante. Tapos, dahil doon, napakaliit ng grupo nila. Kasi they don't interact sa mga hindi mananampalataya daw, di ba? And even doon sa mga ibang born-again churches, ayaw nila makisalamuha. So, di ba? What does it say about their life? So, kaya nga, pag ang kapitbahay nagbigay ng ulam, di ba? Bigay din tayo ng ulam. Di ba? When we are blessed, let's bless them. And this is one thing that I'm really impressed with our community. Diba? Bukod dun sa mahilig tayong kumain lahat. Lagi tayo may dahilan para kumain sa church, diba? Bukod doon, I see and that
a lot of you are respected in your own small communities, di ba? You contribute something to other people's lives. Iba yung pag nakikita natin yung mga BBBS, how you interact, observant po ako. So, when I see how you interact with your neighbors, di ba? And what you do with your neighbors, it blesses me as well. Di ba? So, let's continue that. Di ba? Let's continue that. Another thing na sinabi ni Prophet Jeremiah, take wives, have sons and daughters, take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters and multiply. Ibig sabihin, magpatuloy tayo sa pagiging pamilya, build relationships, di ba? Although nung time na yon, merong prescription sa mga Israelita na sa mga Hebrews na as much as possible, hindi kayo pwede makipag-asawa dun sa mga foreigners. Again, during that time, it was prescriptive kasi may pangangailangan para doon. Pero you have to understand na may mga history din dun sa Bible na mga foreigners, remember si Hagar, di ba? Na naging bahagi ng pamilya ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Ang importante sa kanila kasi ang description ng foreigner sa kanila, yung mga sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Pero, hindi naman sinasara nung Old Testament nung time na yon. Hindi naman prescriptive na just because you are from another race, ay hindi ka pwede makipag-asawa sa kanila. Ang requirement kasi noon is yung strict requirement ng sino yung Diyos na pinaniniwalaan mo. Ano yung practices mo sa pagsamba dun sa kaparehong Diyos. Kasi yun yung kanilang standard eh. Paano natin malalaman kung pareho yung Diyos na sinasamba natin? Di ba? Sa mga Israelita, kailangan walang images, di ba? So, naniniwala kayo sa one true God, pero may representation yung one true God nyo sa batong ito. Ay, hindi pareho yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Di ba? Ganon yung kanilang standard nung time na yon. Naniniwala kami na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Diba? So, lahat ng tao pantay-pantay. Pero, yun ang pinaniniwalaan ng mga Israelita. Pero pinaniniwalaan din ng itong mga grupo na to, yes, naniniwala rin kami doon. Pero yung mga hari ay, special silang creation ni God. Hindi pareho yung standard natin. Yun yung doon nila dinidistinguish yung kung sino yung mga foreigners at sino yung hindi. Other than the lineage. Okay? So you have to understand that. So sabi, ay katulad natin, we need to build relationships and manage our family well. Sa mga anak, sa mga nakikinig na anak ngayon, it is important na we honor our parents. Sa mga magulang, it is important that we will not exasperate or offend our children and we continue to show love to them. Dapat makita rin ito ng ibang tao sa buhay natin, kung paano natin pinapangalagaan yung pamilya natin. And how we take care of our family, this is how we build relationship with others. Diba? Na kung paano natin nakikita ang dinidisiplina natin yung mga anak natin, paano natin binibigyan ng opportunity yung mga anak natin, paano yung mga anak natin nagpapakita ng respeto sa atin bilang mga magulang. Diba? And to the point na darating sa punto na kailangan nila mag-asawa, kailangan nila magkaanak, and marami sa atin na may mga extended families din, kapatid na kasama dun sa church na may ibang family or nanay, tatay na may mga anak na may mga asawa, may mga apo na, diba? So, sorry po, medyo nalaglag po. So, importante na makita sa atin yun. Importante na nakikita nila na yung basic foundation na create ng Panginoon, yung family,
yung institution ng marriage, pinoproteksyonan natin. Yung relasyon sa atin, we take it seriously. Na kahit tuturo natin sa mga teenagers natin na yung pakikipagrelasyon, hindi lang kung sino yung gusto mo. Diba? Yung pakikipagrelasyon is yung iisipin mo kung sino na yung mapapangasawa mo at gusto mo mapangasawa. Diba? It is important na ituro rin natin sa mga anak natin yon. At the same time, it is still practiced in our family. Diba? Um, again, lagi ko sinasabi, and hindi ko naman blatantly sinasabi sa mga anak. Pero, first and foremost, tatay niyo ako. Hindi niyo ako kaibigan. Di ba? You could treat me as a friend. You can treat me, but, I mean, you might treat me as a friend, but at the end of the day, tatay mo pa rin ako. So, pag dumating doon sa punto na kailangan kitang disiplinahin, didisiplinahin kita. So, sinasabi rito ni Jeremiah, proteksyonan ninyo yung mga relasyon na meron kayo so that you could also build other relationships. Proteksyonan ninyo yung marriage ninyo so that you could protect your family. Protect your family so that you could protect your community. Diba? Protect your community so that you could protect the church, you could protect the people that you love. Diba? So sabi nga rito, their sons and daughters multiply there and do not decrease. Ano yung pagkatapos, ano yung in-institute ni God yung marriage kay Adam and Eve? Anong sabi ka sa kanila? Go and multiply. Diba? Hindi man tayo mag-multiply literally of having many children kasi probably hindi naman lahat sa atin magkakaroon ng ganong capability. But we need to multiply as a community, as an extended family. Diba? So, sinasabi, again, kung being productive, kung nandun ka sa workplace na hindi ka komportable, hindi dapat huminto ang mundo. It's the same thing with naalala ko yung nagtuturo pa ako, yung mga bago-bagong teacher ako. Ang dami kong mga estudyante na galing sa mga dysfunctional family. And saying dysfunctional family is an understatement. Marami talaga sa kanila na galing sa medyo magulong pamilya. And yung mga estudyante namin, meron silang mindset na just because they came from a dysfunctional family, hindi na sila magkakaroon ng, they don't expect na magkaroon sila ng maayos na pamilya. Sabi ko, yan ang isang malaking kasinungalingan na gustong ituro sa inyo ng lipunan. Just because you have a father who's abusive, hindi nangangahulugang ikaw bilang lalaki, dapat abusive ka rin. Meron kang pagkakataon na pumili, di ba? Kasi nasabi ko rin sa mga magulang na kung alam nyo ng, alam ba, hiwalay, walang tatay yung inyong, hindi lumaki sa tatay ang inyong mga anak, kayo nagpapalaki, treat them and tell them that hindi mo kasalanan yon, pero lalaki ka, dapat na responsable ka bilang isang tao. At doon naman sa mga babagay namin teenagers, sa mga estudyante, ang mindset nila, maaga sila mabubuntis. Di ba? Kasi galing sila sa dysfunctional na family. Sabi ko, you don't need to be like that. Di ba? Ganun din ganun din sinasabi ni Jeremiah. Minority kayo, hindi nyo naman kailangan sumang-ayon kung paano sila kasi di ba yung pinag-aralan natin dun sa yung mga bansang nakapaligid sa mga Hudyo, sa mga Israelita, technically they're not Jew by that time, mga Israelites, promiscuous, diba? Parang napakalaswa ng mga lipunan na kung saan sila nakapaligid sa kanila. Pero sinasabi ni Prophet Jeremiah, hindi nyo naman kailangan mabuhay katulad nila. Diba? So, let's teach our sons to be good fathers someday. Let's teach our daughters to be good mothers someday. Let's teach our sons to respect women and be good husbands.
And let's teach our daughters to be good wives. Diba? Who will nurture their family. So, mga kapatid, sinasabi ni Prophet Jeremiah rito, let's protect the family. Diba? Protection na natin yung mga susunod na henerasyon. Let's give every opportunity to the next generation. It doesn't mean that we came from a dysfunctional family. Ganun din yung dapat nilang kalakihan. Katulad na sinasabi ko dun sa mga estudyante ko. When we as an adults made mistakes, we need to make sure na we restore. Hindi natin fully ma-restore kung ano naman yung mga relasyon na nasira natin in the past. Pero gawa natin ang paraan na hindi na siya uulitin ng susunod na henerasyon. Kaya sinasabi ni Prophet Jeremiah, yes, sige, nagkamali tayo. Sumamba tayo sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Nagkamali tayo. Pero gawin natin tama itong lahat ng to. Diba? Let's stand on this. Yun yung sinasabi ni Prophet Jeremiah. Kaya mga kapatid, let's continue to protect each one of us, diba? Patuloy nating in building relationships. And lastly, sabi rito, verse 7, seek the welfare of the city where I have sent you into exile. Sige, kung kayo ba may choice, halimbawa, sabihin na natin, money is not an issue. Pipiliin niyo ba tumira sa Cavite? Ako hindi. Pero dito na ako lumaki. Diba? Ilang taon lang yata ako nung nandito kami. Diba? Parang wala pang coastal road noon time po na yun. Wala pang Cavitex noong time na yun. So, diba? Sabihin na natin, let's treat ourselves exiles. Diba? And let's treat ourselves na we are here right now simply because of a limited choice. So, hindi naman dahil wala tayong choice. And this is the choice na meron tayo to make our lives better. Di ba katulad nga nung preaching ko dati, lagi tayong umaasam ng mga bagay na maganda, maayos, na we always hope for something that is better, di ba? Lagi naman natin yun. So, sabihin na natin ganun. Imagine natin yung mga sarili natin, we are an exile in this place. Pinadala tayo ng Diyos dito. Not because of we don't have a choice, but let's say we have a limited choice. Diba? Anong gagawin mo? Ano gagawin mo dun sa mga kapitbahay mo? Hindi mo naman pinili na maging kapitbahay mo tong si Aling Marites. Diba? Hindi mo naman pinili na maging kaharap ng bahay mo si Aling Marisol. Diba? So, what I'm saying is, diba? Yes, we are here because of certain circumstances in our life. Diba? And we have to admit, tayo din bilang church, nagkasama-sama because of a circumstances that was given in our life. Diba? Pinili niyo po ba na yung inyong pastor ay balbasarado? Diba? Nung medyo nagsisimula pa tayo. Isa sa mga pastor niyo ba? Hindi naman, diba? Diba? Parang, it was a circumstances that was given to us, just like an exile. Diba? Pero, it is important na because we are exiles, based on our spiritual condition, and based on the circumstances of our life, kung saan man tayo dinala ng Diyos, we have to seek the welfare of the people na nandoon. Diba? I would sometimes, kung naaalala ko pa yung mga testimony ninyo, kung paano ninyo natulungan yung kapitbahay, I would remember yung BBBS, kung paano natin nakasama sila ganito dahil sa BBBS. Paano natin nakasama yung mga ganito dahil in-invite niya ganito, di ba? Yeah, that's a good one, di ba? But it doesn't stop there.
Just, hindi ko naman sinasabing huwag nyo silang dalhin sa church. But it is also important that we seek their welfare, yung ikabubuti ng buhay nila. Di ba? So, ang sabi, and pray to the Lord on its behalf. So, ibig sabihin, kailangan pala natin ipanalangin yung community natin. And that's the reason why we pray for other people. Di ba, dun sa prayer time natin, we pray for members of our family na hindi pa ligtas. We pray for our neighborhood. We pray for Sir Jaime and Sir Fernan. We pray for our government. Akala ninyo ginagawa lang natin yun dahil as tradition? No. We do it because we should have a heart to seek the welfare of the people around us. Diba? Sabi rito, and its welfare, for in its welfare, you will find your welfare. Diba? Ano yung sinasabi ni Jesus Christ, yung golden rule? Do unto others what you want others to do unto you. Sabi ni Buddha, do not do unto others what you don't want others to do unto you. What's the difference? Yung isa, kailangan isolationist. Ilayo mo yung mga sarili mo sa mga bagay na negatibo. Diba? Yung isa, proactive. Ibig sabihin, gawin mo ito kasi ito yung gusto mong gawin ng iba sa'yo dahil ito yung tama. Diba? So, hindi ko naman sinasabing we do what is good so that we could always get something back. Pumigay tayo ng ulam sa mga kapitbahay natin para lagi tayo may ulam. Hindi po ganon. Pero ang sinasabi dito is that the welfare na that there's always something good that will come back out of the good that we will do for other people. Diba? Kaya importante na we try to live a peaceful life, a quiet life, not arguing with others, 'di ba? Ako po kasi, 'di ba, minsan lumalabas sa akin yung kailangan ko ipaglaban yung karapatan ko. Hindi hindi naman dapat yung karapatan, ang sabi nga ni Jeremiah, paglaban natin yung karapatan ng iba, ipanalangin natin yung karapatan ng iba, yung welfare ng iba. Diba? So we continue to serve them, di ba? And, di ba, parang, bakit tayo nagpapakain pag nag-DDBS tayo? Di ba, may konti tayo merienda. It's not just because we want the kids to come, di ba? Hindi naman yun yung purpose natin. Because it is an opportunity for us to serve other people. It is an opportunity for us to be kind to other people. Diba? Hindi lang doon. Hindi lang yun. But, again, importante na panalangin natin yung mga bagay sa mga tao sa paligid natin. Diba? And I appreciate yung Day of Pentecost, yung Shavuot natin last Sunday na Pastor Mon asked us to bring bread at ipamigay natin sa iba. Diba? I've read the book before, yung book na Conspiracy of Kindness. How kindness is an effective testimony of God's love. Dahil, aminin man natin hindi, tayo mga Kristiyano ngayon, dito sa Joy in Christ Fellowship, and even before we came to this church na naging Kristiyano tayo, naging draw din sa atin yung pagiging Kristiyano dahil may mga taong gumawa ng mabuti sa buhay natin. Diba? May mga Kristiyano na gumawa ng mabuti sa buhay natin. And we are here right now because of those people that God had used so that we could experience His kindness to these people. Continue to serve them. So mga kapatid, let me close with this verse. And He said to them, diba? Deuteronomy 6, diba? Sabi doon. Listen, Israel, the Lord is God, the Lord is one.
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Um, you have to understand, ano, yung Hebrew word ve'ahavta, uh, uh, it's a command that it's an imperative command to love the Lord, diba? But if you look at the Ten Commandments, the testimony of how we love God, di ba, yung sa mga first few commandments, you shall have no other gods before me, you shall not bow down to other gods, you have to keep the Sabbath, is showing it the way that we will love the Lord with all our heart, soul, and mind, and our strength, di ba? Pero yung mga susunod na commandments, honor thy father and mother, thou shall not covet, thou shall not steal, diba? Thou shall not bear false witness against your neighbors. All of them are showing love to your neighbors. Diba? Sabi rito, on these two commandments depend all the law and the prophets. So, mga kapatid, I continue to urge you that we continue to live like exiles. Na hindi tayo permanente sa mundong ito. Katulad, yun din yung pinapaliwanag ni Prophet Jeremiah. Sinasabi niya, sige, gawin ninyo itong mga bagay na to because things will get better someday because of God's promises. Diba? Things will not get better just to make us comfortable. Things will get better because it is God's promise to us. Parang kasi kung isipin lang natin that because we would like to be comfortable, magrereklamo tayo, ba't ang tagal naman? Bakit ang hirap-hirap ng buhay? Pero kung things will get better because it is God's promise, magtitiis tayo. At gagawin natin kung ano yung tama. So mga kapatid, let's not forget this commandment. Of all, love the Lord. How we prove it to them, we love our neighbors. Manalangin tayo.